Magandang gabi po. Ating ibablog ito, yung katotohanan na lumabas na may survey na SWS. Lumabas po na pag tiningnan mo, halos 7 sa bawat 10 ng mga taga Mindanao na sinorvey ng SWS or Social Weather Station ay ayaw ng impeachment. Ang dami, halos 7 sa bawat 10. Bakit? Anong rason? Ay, yung mga nag-iimpis naman sa kanya, ang ingay. Convict. Bakit ang taga Mindanao? Kasi ba mga karamihan dyan ay bubutante, tinatawag niya DDS? Tatawanan lang kayo. Di nakita niyo na kung paano pinakita ng mga DDS voters. Pinanalo nila si Aimee at saka si Camille Villar. Yun na nakita yung power of vote. So ngayon, pag kiniklaim niyo sa Luzon mataas ang mga anti-Sara. Kung kiniklaim niyo mga anti-Sara, ay mas magaling pa kayo sa Mindanao. Ang tanong, bakit ang taga Mindanao hindi kumbinsido sa inyong galaw na tanggalin si Sara Duterte bilang vice presidente at para hindi na siya makatakbo sa 2028? Bakit? Anong rason dyan sa likod na yan? Sa Visayas naman, ang pinakamalakas dyan ay sa Cebu province. Pero the rest ng Visayas ay medyo mahina si Sara, medyo mahina si Duterte. Kasi hindi naman nila nakampanyahan. Wala silang pera nung nakaraang kampanya. Pero ang katotohanan po, nung nakaraang kampanya ay nanalo po halos lahat ng mga Duterte na mga star powers. At ang surprise winner na si Marcoleta, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, ay mga surprise winners. Bakit hindi po sila kumontra sa mga DDS? Marami ding DDS sumuporta sa kay Bam at saka Kiko. At iyan din po ang dahilan kung bakit hindi sila nakisama sa sabihin na lang natin, malasakim na adhikain ni Madam Risa Hontiveros. Bakit ko nasabi na malasakim? Ang gusto niya, susunod sa kanya, itong si Kiko at saka si Bam. Iniwan siya. Sumama si Kiko at saka si Bam sa majority. At sa ngayon, tinataya na ang kanilang gagawing Senate President ay si Chis Escudero. Masama bang ginawa ni Kiko at saka ni Bam? Hindi po. Bakit? Gusto lamang ni Kiko at ni Bam na matupad ang kanilang mga inaadhika na mga proposisyon na para magiging batas. At hindi nila kaya na magiging batas kung 2 lang sila o 3 sila ni Risa ang magboto-boto. Kailangan nila ng 13 votes para maging batas ang kanilang panukalang batas. So they have to go with the majority, and that majority is at least 13 votes, and it is sufficient for them to pass a law if all these 13, minimum of 13 in the majority would push them together. Sabay-sabay sila. Kaya lang hanggang 16 votes pa eh. Pero wini-welcome naman nasa minority block sila ni Big Subere. Si Loren Ligarda, si Ping Lacson, tsaka si Tito Soto. Maaring makasama nila si Lito Lapid, mga the veterans. Pero maaring sa majority susunod si Lito Lapid. Yan po ang katotohanan. So ngayon, dahil sa katotohanan na yan, na nakikita na natin ngayon na ang dahilan kung gaano ka-star power ang Mindanao. At ang tanong, bakit ang Mindanao po? Kahit ano sabihin ninyo na may kasalanan nagnakaw si Sara, bakit parang sarado ata ang mata ng taga Mindanao?
Matanong ko lang, talaga bang bubo mga taga Mindanao? Palagay ko naman, sa tingin nyo lang, sa tingin ni Richard Hidarian, mga sub-Saharan mga taga Mindanao. Ako taga Mindanao po ako. I was born in Coronadal, South Cotabato. I grew up there. So, yan po kami mga taga Mindanao. Lalo na po yun ang mga taga Mindanao na sa Barm area. Sa Barm area po, majority ng mga Muslims dyan ay papabor kay Duterte. Bakit po? Ito lang simpleng dahilan. Unang-una, si Digong Duterte lang ang nagbigay sa kanila ng BARM. Kung hindi dahil kay Digong, hindi na aprobahan sa batas yan na para magiging Bangsa Moro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Kaya dapat sana naintindihan ninyo. Ibig sabihin po, sa mata ng mga taga Mindanao, hindi po sila naniniwala sa lahat ng akusasyon laban sa mga Duterte. That is as simple as that. Even Mig Zubiri, who is in the minority in the Senate, inamin niya, witch hunting lang yan, pangangaswang lang yan yung impeachment. At walang ebidensya. At ang tanging pakay lamang yan ay tanggalan ng karapatan si Sara na tumakbong presidente sa 2028 presidential election para sila-sila na lang ang maglalabanan. Lalo pa sa grupo ni Martin Romualdez. Kasi wala namang sa Marcos ang pwedeng lumaban maliban ng kay Aimee. At kung mangyari man yan, si Aimee susuportahan ng mga taga Mindanao. Halimbawa, hindi matuloy si Kwan, matatanggal si Sara. Sigurado ako na si Aimee, ikakampanya ni Sara yan. Sige, maging Marcos na naman presidente. Yan po ang tanong ko, bakit ang mga taga Mindanao, 7 sa bawat 10 sa Mindanao ay ayaw ng impeachment? Ipakita ko muna yung report. Hindi ako naniwala sa SWS. Pwede ko sabing gawa-gawa lang yan. Bakit po? Bakit hindi ako naniniwala? Inong nakarang eleksyon, SWS, Pulse Asia, Okta Research, Publicos Asia, WR Numero, sinasabi nila na wala sila ni isa sa kanila nang nagsasabi na mag-number 2, mag-number 4, mag-number 2, mag-number 5, at mag-number 6 si Bam, si Kiko, at saka si Marcolita. Wala man lang sa kanila nakapredict. Ibig sabihin, mali-mali yung survey na yan. Ito ngayon, naniwala ba ako sa SWS survey? Pwede nating pagbigyan. Kasi bakit? Hindi tapos na eleksyon eh. Nadadaya lamang ang mga resulta ng survey kapag eleksyon. Binabayaran kasi. Ito, wala nang interest sa eleksyon. Ang tinanong lamang ng SWS, Mindanao, Visayas, at Metro Manila, at the balance of Luzon. Ipapakita ko po yung resulta. Ayan po. Nakita niyo bang resulta? Ayan po ang resulta. Ayan. Sa total, sa Philippines, 32% lamang o 3 sa bawat 10 ang gusto ng impeachment sa buong Pilipinas. 2 sa bawat 10 ang hindi makadesisyon kung gugusto ba sila o hindi. 4 o sobra 4 ng konti, sobra ng konti sa 4, bawat 10 ang ayaw ng impeachment ni Sara. Ibig sabihin, mas marami ang ayaw na si Sara ay i-impeach. Kung political ang procedure ng impeachment, sigurado ako ang mga senador susunod sa political inclination, kung anong desisyon, kung anong damdamin ng mamamayan, kung anong nakakarami, yan ang susundin nila. Kung sa Metro Manila,
44% hindi na nga ng 50% eh. So halos 4 sa bawat 10 ang gusto ng impeach si Sara. Tapos, ang ayaw naman, sobra sa 2 ng konti, sobra sa 3. At ang neutral ay 1 kalahati na tao sa bawat 10. Pagdating naman sa the rest of Luzon, mas lumiit. Ibig sabihin, mas maraming Ilocano, Kapampangan, Pangasinense, mga Ifugao, mga Igorot, at mga Bicolano o mga Tagalog o Kapampangan naggusto si Sara Duterte at ayaw sa impeachment. Ganun lang po ang ibig sabihin yan. Tapos, kukunti lang, ang ibig sabihin, kukunti lang, 40% lang ang gusto ng impeachment. Tapos, marami pa rin ang 33%, 3 sa bawat 10 ang ayaw ng impeachment sa Luzon. Kasama dyan, bilangin mo dyan, mga Kapampangan, Pangasinense, Ilocano, mga mountain provinces sa mga tribes, mga kasama dyan ng Ibanag, kasama ng mga Bicol, mga Bicolano. Ibig sabihin, hindi po ganun kasulid. Kaya mapapahiya lang po ang mga senador na magpupursige ng impeachment. Yan po ang mensahe niyan. Sa Visayas, ang gusto ng impeachment ay 3 lamang sa bawat 10. Tapos 5 sa bawat 10 ang ayaw ng impeachment. At 2 lamang sa bawat 10 ang hindi sigurado. Sa Mindanao lalo, halos 7 ang ayaw sa impeachment sa bawat 10. At ang gusto ay 10 lang, 1% lang, 1 sa bawat 10. Tapos ang hindi makadesisyon ay 2 lang bawat 10. Iyan po ang guhit ng palad. Iyan po ang pulso ng bayan. Kung yan po ang pulso ng bayan, ang tanong na lang, bakit po? Bakit naging ganun? Bakit hindi fake news pala sabihin na dapat ma-impeach si Sara? Fake news pala para sabihin, taong bayan ay gusto matunghayan ang impeachment. Fake news, yan ang klaro, fake news. Ibig sabihin po, despite the fact na nagpresenta kayo ng ebidensya, ay hindi naman mapapaniwalaan ng tao. Ibig sabihin, mas higit sa damdamin ng tao ang kanilang problema sa ngayon na walang kinakain kaysa impeachment. Marami kayang hindi kumakain. Marami kaya ang walang produksyon. Kaya nga panay kayo, ayuda. Yan po ang dahilan kung bakit ayaw. Ano pa ba ang dadahilan ko? Maintindihan ba nila makakain ba sa tiyan yung impeachment? Na tumataas naman ang presyo. BBM. Para lamang mapababa ang bigas. Inaabunuhan mo. Kinukuha mo yung pondo na 5 billion sa iyong contingency fund para itustos, para mamantine mo ang 20 pesos per kilo. Pero limitado lamang sa mga mahihirap yan. At hindi naman makakabili dyan kahit papano may kunting pera na gusto tumikim na masarap na bigas. Hindi ka pwedeng kumain ngayon ng masarap na bigas na 20 pesos. Ibig sabihin, wrong priority ang strategy, failure of government ang nangyari po kay BBM. Bakit ko nasabi failure of government? 3 taong ka na dyan. 4 na trilyon na mahigit ang inutang mo. Ibig sabihin sa 3 taon, 4 na trilyon. Pag mag-6 na taon, 8 trilyon. Natalo mo pa si Duterte sa 6 na taon ni Duterte. Ang kay Duterte, pumasok si Duterte, 5.3 trilyon. Umalis si Duterte, 12.3 trilyon. Ibig sabihin, halos 7 trilyon ang inutang ni Duterte
na may COVID pa na problema. 3 taon halos COVID. May build pa na mga proyekto. Sa iyo, Bongbong, 4 na taon pa lang, 4 na milyon, 4 na trilyon ka na. 3 taon pa lang, 4 na trilyon ka na inutang mo. Hanggang May pa lang yan, hindi pa nakakwentang June at saka July. 17 trillion pesos ang utang. Kung ang inutang binigay sa iyo ni Duterte ang rinda ng bayan na ang utang ay 5.3 trillion at ngayon ay 17 trillion, ilan ang inutang mo, BBM? 17 minus 12.3. Ganun lang yan. Ibig sabihin, 4.7 trillion ang inutang mo sa iyong pagpamahalaan. Ha? Wala pang hindi pa kumpleto 3 years mo. Yan po ang nakikita. So, kaya nakakahiya yung mga parots mo sa kung sino-sino. Magsasalita, mas maraming inutang ni Duterte. Hay, kakahiya kayo. So ngayon, naintindihan nyo na ba kung bakit ayaw ng taga Mindanao ng impeachment? Unang-una, hindi yan nakakain. Hindi yan bigas na nakakain. Pangalawa po, lukuhan lamang yan. Mamaya ipaliwanag ko kung bakit lukuhan. Number 3, halata naman kayo na nag-isa-isa kayo na wala kayong kapanapanalo kung nandyan si Sara sa 2028 ay talagang tanggalin nyo sa karera para kayo na lang maglaban-laban. So nakita nyo na ngayon, kahit sa Luzon, ang daming mga maka-Duterte. Hindi nyo naubos mahigit sa 3 kada 10 sa Ilocano, sa mga Kabalin, ang mga Pangasinense, tsaka sa mountain provinces. Ang dami na mga DDS dyan. Tawagin nyo yun, DDS bobo. Bakit kayo matalino? Kung naging matalino kayo, di maunlad na bayan natin. Bakit hindi umunlad kung matalino kayo? Real talk na lang tayo. Ngayon, pag-usapan natin ngayon, madalian lang. Ano ba ang inaakusa ninyo numero 1? Yun yung nag-press con si Sara Duterte na ipapatay niya si BBM, si Lisa, si Tambaloslos kung papatayin siya. Paano nyo makukulong ang taong patay na? Halimbawa, napatay si Bongbong, napatay si Lisa, napatay si Tambaloslos, pero naunang namatay si Sara. Paano nyo mapakulong yung taong patay? Nag-isip ba kayo? At walang krimen na ganun. Ang krimen ay parang blackmail. Yung pananakot na may condition ay parang blackmail ang nature. Yan ay hindi blackmail. Bakit? Ang condition, kung may gagawin ka, papatayin kita. Pero kung wala ka gagawin, malaya ka. Ganun. So walang krimen. Anong utak? Saan ba napunta mga utak yung mga abogado naman kaya kayo? Miss Jinky Luistro. Nagsabi-sabi ka pa. Nagsabi-sabi ka pa na yung impeachment, mandato ng konstitusyon ay tuloy. Saan ka ba nakakita? Ano ka ba? Abogada ka ba o hindi? Jinky Luistro, Jerbil, nanalo ka lang dahil maraming pera si Tambaloslos ibinigay sa'yo na pambili mo ng boto. Lahat doon sa Batangas Distrito, binibigyan mo na nagmamano-mano sa'yo lahat. Paano mo sabihin na mandato ng konstitusyon na ituloy ang impeachment? Hindi po yan ituloy. Wala pong nakasabi sa konstitusyon sa Article 11, Section 1 to 3 na nagsasabi na ituloy impeachment kapag napirmahan ng minimum of 1/3 na dami ng congressmen at ibinigay sa Senado. Wala! Ang sinabi lang, pwedeng isampa and the Senate and trial may proceed. Ang problema sa inyo,
ang kitid ng utak ninyo at gusto na paniniwalain ng tao sa agenda ninyo na agenda na makasakim, na sasabihin ninyo na wala ng ibang trabaho ang Senado, ang obligasyon kundi mag-proceed na trial. Hello? Pag sinabi nyo gayong ganyan, naisip nyo ba? Are you intelligent to think? Have you thought about it? Or sabihin natin, have you ever seen the rain? Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know. Ay, nako. Jinky Luistro, ikaw ngayon ang natripan ko. Wala pong sinabi sa konstitusyon na trial kagad. Alam mo naman yan kung totoo kang abogado at trial lawyer ka, pero alam ko abogado de la mesa ka lang eh. Pag trial, that includes the power to scrutinize, to decide whether to try or not. Kasi bakit kung hindi gagawin ng impeachment court yan, mauuwi sa ang impeachment court ay inaabuso ng mga abusado na mga congressmen na tumatanggap lamang ng 150 million bawat isa para lamang pirmahan ang impeachment reklamo sa bawat laban sa isang tao. May basihan man o wala. Tapos, nagbibigay yan ng pintuan para mag-abuso kayo, House of Representatives, sa inyong kapangyarihan sa pag-impeach. Kaya, tingnan ang ginawa nyo. Mayroong nagsampa ng impeachment December 2 na inuutos sa Section 2 ng Article 11 sa loob ng 10 session days. Aksyonan ninyo yan. Anong ginawa nyo? Walang aksyon. Nagsampa no December 4, 2024. Anong ginawa nyo? Walang aksyon. Nagsampa ng December 19, yung grupo ni Congressman Bordado ng Bicol, ng Naga City. Anong ginawa nyo? Wala. Na umupo lang. Ilang session days ba ang tumagal? Bilangin natin. Nabilang ko na po at ang session days ay 19 session days umabot hanggang sa February 5 nung nagsampa yung pang-apat. Kung 19, pang ilan yung unang 10? January 13, pang 12 araw. Nalampas na ang first complaint ay ibig sabihin, hindi ninyo inaksyonan. At kung decision ninyo na hindi nyo inaksyonan, ang tawag yan, yan po ang abuse of power. And that translates into what we call as grave abuse of discretion. At kung may grave abuse of discretion, it is settled in the law. Tanong kayo lahat ng mga abogado dito na nakikinig sa akin. It is settled in the law that if there is an act of grave abuse of discretion, everything that follows thereafter are null and void. And if that fourth complaint followed that grave abuse of discretion act insofar as the first impeachment complaint is concerned, then you cannot speak that the fourth impeachment complaint that were entertained by you to be filed before the House of the Senate is actually, it is null and void from the very beginning. Nag-utos po ang Supreme Court sa kaso na sa kaso ng Francisco na kung saan iyan pa po ay patungkol sa impeachment laban kay Hilario Davide. Para maharangan ng isang impeachment na reklamo, ang kasunod na mga impeachment na reklamo ay kailangan maisampa muna ang verified complaint for impeachment. At pagkasampa, magbilang ka ng 10 araw na session days at magbigay ng initial action ang House of Representatives. Our House of Representatives. Thieves na lang. Mas maganda papakinggan, House of Representatives.
Kung wala kayong binay na aksyon, ibig sabihin, inabuso ninyo inyong kapangyarihan. At kung inabuso ninyo inyong kapangyarihan, ibig sabihin, lahat ng gagawin ninyo kasunod, null and void from the very beginning, because there is no right that can be acquired from any act that is null and void from the very beginning. Oh, kita nyo na. Hindi ba nag-abuso kayo? Kayo nag-abuso lang kayo. Tapos mamimilit pa kayo na aksyonan ni Chis Escudero? Precisely, walang bawal kay Bato nung hindi pa sila impeachment court. Senador pa lang sila nung nag-move na sa i-dismiss na yung kaso na yan. Although hindi dinesisyonan, sumuot muna sila ng kanilang robe at saka pinatawid, pinilit niya na ang kanyang motion, ituloy pa rin. At mabuti na lang, andyan yung genius na si Alan Peter Cayetano. Kinonvert niya sa ibalik na lang sa kanila, ayusin nila ang problema nila, kasi nakita ni Bato, nagrereklamo si Bato, may 3 impeachment complaint na nauna, hindi nila inaksyonan. Ano ito? Niloloko ba tayo? So, ibig sabihin po, ladies and gentlemen, kung payagan lamang natin ang batas na nagsasabi dahil pirmado na ng 1/3 na dami ng congressmen ay dapat tanggapin na ng Senate, nagbubukas po yan ang pintuan sa abuso ng mga congressmen. Bahala kung anong gagawin nila, kahit pang-5 na yan, pirmahan lang na basta't 1/3 ang pipirma, ibigay ng Senado, nag-abuso sila. Nakuha nyo ng puntos ko? Kung hayaan mo yan, hayaan mo maulit ng abuso kapag ayaw ng Kongreso ang manghuna na leader para sa next election, gagawa sila ng paraan para matumba ang kalaban. We are not a government of this tambaluslos. We are a government of men. Gobyerno tayo ng lahat ng tao, hindi lang tambaluslos lang. Naintindihan niyo bang ibig ko sabihin? So ngayon, nung tumawid na, kasi bawal na, sabihin natin, nakadir tuloy. Ibig sabihin po, may issue na kasunod. Kasi sinampa niyo huli na, dapat hindi pa tapos ang 19th Congress, sinampa niyo na. Kaya wala na tuloy oras. Ang tawag niyan, fait accompli. So ngayon, ang pagbinasa mong impeachment, nagsasabi na forthwith, isimulan. Ibig sabihin forthwith, pag wala ng ibang mas mahalaga, pwede nang tumuloy. Ang kasunod, yun na yun. Ganun ibig sabihin ng forthwith, hindi yung karaka-raka. Ang mali ni ex-Justice Adolfo Ascuna rito na siyang gumawa ng batas na yan, Article 11, ay dapat hindi forthwith ang nilagay mo na salita. Dapat nilagay mo, and trial must proceed 3 days after receipt. Dapat naglagay ka ng numero, hindi forthwith. Sisihin mo si Chis Escudero, ex-Justice Adolfo Ascuna, ikaw palang culprit eh. Ikaw may sala ng lahat. Sa iyo nagsimula ang original sin. So, in that respect, hindi nyo masisisi ang Senado as impeachment court. Tingnan mo na, teka, mayroon ba tayo kapangyarihan nito? Importante yun. Tingnan yan. Gaya sa RTC, may karapatan bang RTC na mag-try ng kasong bouncing checks? Pag nakita ng RTC yun, siya mismo magmumuson sa sarili niya. Judge, dismiss. Bakit? Ang kapangyarihan ay nandun sa MTC. Sa ilalim ng batas. So ngayon, ang tanong, dahil sinampa nyo 19th, tapatapos ng 19th Congress na Senado, may tanong ngayon, pwede ba ang bagong grupo ng Senado ang maglilitis at maghalal sa kaso o reklamong impeachment na sinampa nyo? Yan ang tanong. Alam nito ng mga taga Mindanao, taga mga Visayas, at mga matatalinong tao na
hindi po pwedeng tumawid. Ano ang rason? Napakasimple lang po ang rason. Babalik tayo sa pinakamataas na karapatang pantao sa ating saligang batas sa Section 1, Article 3 na nagsasabi, walang sinuman ang makilitan ng buhay, tanggalan ng kalayaan at makumpiskahan ng kayamanan kung walang proseso ng batas. At walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Yan ang numero 1. Kahit tanggalin mo na ibang provision sa Bill of Rights, yan lang ilagay mo, sakop na lahat yan. Sa English pa, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Ang ibig pong sabihin, mga kababayan ko, mga Kamindanawan ko, mga kapwa ko Sub-Saharan, ang ibig pong sabihin nito ay kung walang batas na magsasabi, hindi mo ka pwede makagawa ng kapangyarihan na wala sa batas. Tanong, may batas ba ngayon na nagsasabi na ang bagong Senado ay pwede maglitis at maghatol kay Sara Duterte na kung saan ang kanyang reklamo laban sa kanya pala na impeachment ay nanggaling sa lumang Senado? Ang sagot, wala, wala, wala. Therefore, hindi mo pwede itatawid. Kaya yan pong dahilan, pinapakita ko sa inyo, ang katotohanan, alangan naman isasara na lang ng impeachment court ang mata nila. Hindi nila muna tanungin kung may kapangyarihan sila o wala. Ganun lang ho, kasimple yan, ladies and gentlemen. Tapos, kung ano na pa mga kwento ninyo, niluloko nyo lang tao. Let me be clear. All powers of impeachment belong to the Senate sitting as impeachment court. Except powers that are clearly prohibited by the Constitution. Ano yung prohibited? Na hindi sila pwede, unang-unang prohibition. Kailangan hindi sila pwede tumanggap ng reklamo na lumampas na ng 10 araw ay hindi pa inaksyonan ang ibang reklamo. Hindi sila pwede tumanggap ng reklamo na pangalawang impeachment pala kasi bawal. Mismo sa sa Section 5, Article 11, Section 3, Paragraph 5, nagsasabi, only one impeachment can be filed against one impeachable officer in 1 year. Kaya yan ang utos, hindi pwedeng talikuran ng Senado ang utos na alamin kung isa lang ba ang impeachment na reklamo na sampa o wala. Yan ang utos. Sundin nila. Alang nga naman pikit mata, magta-trial sila. Yan pala pang-5 na yon, pang-4 na yon. Therefore, ladies and gentlemen, mali po kayo. Pasensya na po, ex-Justice Antonio Carpio. Mali po kayo sa pagsasabi. Pasensya na po, Madam Leila de Lima. Mali po kayo sa pagsasabi na unconstitutional yung ginawa ni Chief sa pagbalik ng reklamo nila na impeachment sa House of Representatives. Ang pakay hindi naman dinismiss. Binalik lang. Sinabi kayo, ayusin nyo. Gusto ng Senado malaman kung kaisa-isang impeachment lang ba sinampa nyo sa loob ng 1 taon. Ang nangyari, kinopya lang nila tapos nag-declare na we complied with the rule. Hindi naman nila pinaliliwanag kung ano nangyari sa first impeachment complaint na sinampa noong December 4, 2024. Hindi nila pinaliwanag kung ano nangyari sa second complaint na sinampa noong December 4, 2024. Hindi nila pinaliwanag kung ano nangyari sa impeachment complaint na sinampa noong December 19, 2024. Therefore, ibabasura na yan. Ngayon, nagsinasabi pa kayo na trap yung sasabihin ng 20th Congress ng mga congressmen, na mga
Mag-appoint kayo ng inyong bagong prosecutor na ipagpatuloy niyo yung prosecutor ng yung impeachment complaint na sinampa ng dating mga congressmen. Sabi niyo, trap yun. Sa totoo lang, magaling kayo mag-isip. Trap na yun. Kasi pag nagbigay kayo ng certification na sabihin, sige, tutuloy namin, ay tatanghalin na yon na second impeachment complaint na bawal na. Kaya po, pakiusap ko lang sa inyo, wala namang masama magsampa kayo ng impeachment complaint. Isampa nyo man na may sapat pa na oras na natitira bago kayo magsampa. Anyway, kung gusto nyo, pwede naman kayo magsampa ng plunder complaint kung gusto nyo. So, do you know now where I stand? I stand with the law. Ganun lang ho kasimple. Bahala kayo kung anong masasabi nyo sa akin, basta I stand with what is the law. And I am not afraid to tell and tell and tell it again and again and again. Okay? Hanggang dyan lang siguro, mag-shoutout na tayo. Ang tataas ngayon ng kwan? Ang taas ngayon. Bakit nakaisip kayo marami mga tax na naman pinag-iisip nyo? Kasi wala na kayo makukuhang pundo sa mga bulsa ninyo. Pastor Rodi Rabi, magandang evening po. Marie Ibalya, si Pulong, di ba, pwede ba gawing presidente? Ay, matagal pa yan si Pulong na yan. Hindi ko alam kung tatakbo yan. Siyempre, wala na si Sara. Hindi ko alam kung sino may papalit dyan. Sabi ni Pastor Rodi, politika yan ang gusto ng mga Marcos. Burahin ang mga Duterte sa politika. Sa Pilipinas, lumaban tayo sa mapayapang paraan at malaman ng buong Pilipinas ang buong katotohanan. Norbertino Kembao, mahirap bilangin ang itlog ng manok hanggang di pa napipisa. Tama po kayo. Ronel Santiago, mga nanay at tatay lang ayaw sa impeachment pero mga anak, ay hindi kayo maniwala dyan. Ronel, asan ang pruweba mo? Mga bata po sa Mindanao, they speak with one voice. Yan lang po masasabi ko. Ronel Santiago, rason ni BBM nung bumaba sa pwesto ni Digong Bangkaro. Ay, hindi po bangkarote. Ay, excuse me, wala pong yun. Hindi po totoo yan, Ronel Santiago. Huwag ka maniwala dyan, fake news yan. Kung bangkarote, di paano pa tumakbo na nakautang pa siya? Ganun lang kasimple. Siya mismo ang ebidensya na hindi bangkarote. Bakit nakautang pa siya ng mahigit 4 trillion? Kinuha niya ang presidency kay Duterte, ang utang ng Pilipinas ay 12.3 trillion. Ngayon, ang utang ay 17 trillion. 17 minus 12.3, anong sagot? Di ba 4.7? Ibig sabihin, inutang ni Bongbong Marcos 4.7 trillion. Sa 3 taon lang yan. I-times 2 mo yan sa 6 na taon, edi 9.4 trillion. Tapos ang baba pa ng koleksyon sa natin. Pag nabasa, kita nyo ang report ng cash collection ng Bureau of Treasury, ang baba. Laging umuutang. Umuutang para isweldo sa mga tao, sa mga kawani ng pamahalaan natin. Tsaka gastusin sa pamahalaan natin. Alex Villarneno, ikaw lang may sabi niyan kasi yung mga kalbo talagang mahilig magpatawa. Ganon ba? Hindi po ako magpapatawa, Alex. I'm telling you the truth. Do not believe in others. They are only fooling you. Mga vloggers na nanluloko, wala namang ebidensya kung magkwento. So, Norma Bugay, huwag ka nang maingay. Di, huwag ka na makinig kung maingay po ako, Ma'am Norma. Norbertino Kembao, wala na makain ng mga tao dahil ninakaw. Ay, matagal na, kung kailan ba nanakaw, wala pong ninakaw si Sara, napatunayan mo ba? Wala po. Hindi ibig sabihin na Mirigis Piatos ay ninakaw niya. Wala po siya nanakaw. Kasi unang-una, bakit ko nasabi? Walang ebidensya na ninakaw eh. Mismo si Paulo Ortega umamin. Hindi nila alam kung saan napunta yung pera.
Wala silang ebidensya. Maria Alexandra Tugas, anak, magandang gabi. Cardo sa Bukid, Norbertino Q, baka di mo nabasa ang report ng COA OVP has cleared their CIF issues. Nag-declare na pala ng COA eh. Sana totoo yan, no? Para wala ng issue. Jess Pontillas, dapat padami na nanood sa inyo, Bisaya at taga Mindanao para walang kahit isa. Wala daw kahit isa na taga Visayas Mindanao. Asan ka mo mga taga Visayas Mindanao? Tanaw na mo dire. Aron mapamatud-an nato kang Jess Pontillas. At mga Ilonggo. Kadto na ka mo dire. Yan reasoning ang binibigay ko, Jess Pontillas, hindi kwento. So Berg, hindi nakakain ng impeachment sa mga nagugutom na Pilipino. Tama po yun. Marjorie Hinterula, Dok, ano pong wala na si Sara? Sorry po, ako updated. Si Sara po nandun sa Hague, sa tatay niya. Tatay niya ngayon, sabi niya ay naghuling habilin na kung mamatay siya, sa Hague doon na lang siya susunugin ang bangkay niya. Ed Cruz, correct, reality, hindi pwede tumawid ang impeachment from old Senate to new Senate. Technicality of the constitutional law is a sad reality. Tapos, Kupaloid, 71. Norbertino, kumain ka na lang ng 20 pesos na bigas para may himasmasan ka. Dennis Causing, kapatid ko. Magandang gabi, mayong gabi. Rose Agkang, good evening, Attorney Toto. Presperes, Maya Pabingi. Naimbaga Rabi, sa mga kabsat ko. Mga Reggie Espanola, watching you from Visayas, Antique, Philippines, residing in United Arab Emirates. Thank you, Marites Purisima, proud Bisaya here, watching from Riyadh. Sana ba kayo mga Bisaya, manood na kayo kasi binamaliit ako rito kung konti lang mga Bisaya na nanood. Yan na po ang ating kwento. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Sana maintindihan nyo, reality bites lang ako. Kung anong realidad, pinipresenta ko lang. At pinipresenta ko na walang ebidensya na ninakaw. At saka wala yung grave threat yun, hindi yung grave threat. Hindi rin yun na inciting to sedition. Ang inciting to sedition ay ini-inspire mo ang mga tao na magrebelde. O di kaya magwala. May nagwala ba? Kung walang nagwala, di walang inciting na crime. Anong klase itong mga abogado to gumawa ng impeachment na to? Ngayon, meron itong mga deposito doon sa bangko. Well, kung may deposito, maring meron. Ang hindi ko alam kung meron nga. Pero bago mabuksan ang bangko, kailangan meron kayong probable cause. Kung 2016 pa pala yun, Mr. Trillanes, paano mo gagamitin para sa ngayon? May kasama pa yun? Kasama ba yun sa pagiging Vice President niya? Mukhang hindi naman. Lahat po ng hindi kasama sa pagiging Vice President niya, ay hindi mo pwede ma-akusa sa kanya. Kaya yung sinabi niya na may patayan siya ginawa nung sa mayor siya, mayor pa siya noon, hindi naman siya Vice President noon. Ganun lang ho kasimple ang aking argumento na napakasimple lang. Yan ang hindi nila matatanggap. Yan po ang katotohanan na mapait man yan, mapipilitan kayong tanggapin yan. Kasi hindi rin po papayag ang mga senador na isubo nyo sa kanila ang pagkain na hindi nila kayang tanggapin. Okay, hanggang dyan lang po at maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.